Pinadalhan na ng notice si Vice President Sara Duterte kaugnay ng dalawang verified impeachment complaints laban sa kanya. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa kamera si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Pops J, pinasasagot na nga ng House Committee on Justice si Vice President Sara Duterte sa mga impeachment complaint laban sa kanya na kahapon nga ay dineklarang sufficient in substance ng komite. Sa ilalim ng Notice to Respondent, inatasan ng House Committee on Justice ang bise na magsumite ng kanyang verified answers sa loob ng 10 araw na extendable period ang 10 calendar day na ito. Kaugnayan ng impeachment complaints na inihain ni Reverend Father Joel Sabadya at Attorney Nathaniel Cabrera na nauna nang idineklara ng komite na parehong sufficient in form and substance. Sa dokumento, binigyan diin na ang hindi pagtugon sa itinakdang deadline ay ituturing na waiver o pagsuko ng bise ng kanyang karapatang sumagot at ipagpapalagay na isang general denial sa lahat ng mga alegasyon. Kung tutugon ng bise, haharap siya sa Kamara para sa pagdinig. Maaari rin na hindi siya humarap dito. Dito, titimbangin kung may probable cause nga ba ang mga reklamo. Kung iisnabi naman ng bise, didiretso pa rin sa pagdinig ng komite at titimbangin ang mga ebidensya bago dalhin sa plenaryo at pagbotohan. Kung lulusot ito, itatransmit na sa Senado ang impeachment complaint kung saan magkakaroon ng full-blown impeachment trial. Pops J, kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ito ngang letter mula dito sa House Justice Committee ng Kamara. Arles, makaapekto ba sa gagawing pagdinig ng Kamara yung pag-ahay ni VP Sara ng perjury sa self-confessed bagman umano ni VP na si Ramil Madriaga? Pops J, ayon kay San Juan Representative at Vice Chair ng House Committee on Justice ay hindi raw ito makaaapekto itong pagpa-file nga ng perjury case ni Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed na aide at bagman nga nito kahapon sa Taguig Prosecutor's Office kasi kung matatandaan natin, Pops J, kasama sa mga grounds for impeachment at mga affidavit na inattach sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay itong affidavit ni Madriaga na kung saan nga ay sinasabi niya, iniuugnay niya ang Vice Presidente sa mga drug lord at pogo operators na umano'y nagpondo ng kanyang kandidatura para sa pagka-Vice Presidente noong 2022. Maring pinabulaan na naman yan paulit-ulit na ni Vice President Sara Duterte at sinabi na kahapon ay kailangan nga raw na tapusin na yung mga kasinungalingan at yung mga maling impormasyon na ipinakakalat laban sa kanya at hindi na rin daw sila magdadalawang isip na kasuhan yung iba pang mga personalidad na maghahain or magkakalat rather ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya. At ayon pa kay Zamora naman, Pops J, mula dito sa Kamara ay may separation daw of designated power. Ito ngang judiciary and yung legislative, kaya maaari pa rin daw nilang ipatawag itong si Madriaga kabukod nga dahil kasama sa mga affidavit ito ngang kanyang ipinasa na sinumpaang salaysay. Pops J. Arles, kailang inaasahang simula ng hearing, sumagot man o hindi si VP dito sa notice? Pops J, inaasahan natin na nasa 3rd week or huling linggo ng Marso, gugulo nga itong impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte at kung sakali, Pops J, na tumugon nga siya, magbigay siya ng verifiable answer tungkol sa mga alegasyon sa kanya, optional pa din kung haharap siya at adedepensahan ang sarili, but still, regardless, Pops J, kung dumating man siya o hindi, gugulong yung pagsilip dito ng Kamara at kung meron ng probable cause itong mga reklamong impeach ay pagbobotohan na ito sa plenaryo bago ipasa sa Senado kung saan nga magkakaroon ng full-blown impeachment trial. Sa ngayon, Pops J, yung magic number ay nasa 115 kung saan nga ayan yung majority ng miyembro ng mga Kamara ngayong araw. Arles, may mga nagsasabing hindi patas ang naging trato ng komite sa impeachment complaints versus VP at President Marcos. Anong sagot dito ng komite? Pops J, kanina sa ambush interview natin kay Representative Zamora pa rin, iginiit niya na naging patas ang pamantayan at proseso ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte kung saan nga tinimbang daw nila yung kasapatan ng mga
documentary evidences and processes na mga ito, no, kagaya na lamang ng mga notarized affidavit, yung mga attachment ng mga ito, no, at pinag-usapan pa rin nila, pinagdebatihan at inungkat isa-isa nga yung mga reklamo laban sa bise, no. Ayon sa kanila patas daw yung kanila naging proseso dito, pero matatandaan natin na yung kay President Bongbong Marcos ay hindi dumiretso sa plenaryo, kaya naman na-impose or nag-start na yung 1-year bar rule dito at hindi na pwede siyang hainan ng anumang impeachment complaint ngayong taon. And then yung kay Vice President Sara Duterte ay medyo, Pops J, no, mahaba-haba pa rin yung tatahakin nito bago nga maitransmit sa Senado dahil magkakaroon din ng break ang Kamara. Pero naririnig natin dito, Pops J, so far na tuloy ang trabaho kahit naka-break sila. Arles, sa ibang issue, nag-file ng ethics complaint ang Gabriela Women's Party laban kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ano raw ang nais nilang mangyari sa mambabatas? Tama ka dyan, Pops J, no? Inihain nila yung kanilang ethics complaint laban kay Suntay kaninang alas 9 ng umaga, kung saan idiniin nila na walang lugar sa Kongreso ang sinumang bastos na mambabatas. Ang gusto daw nila, Pops J, ay bigyan ng disciplinary action ng Kamara, no, yung naging kontrobersyal na pahayag nga nito ng mambabatas kay Ann Curtis, no, kung saan nga yung apology daw nito ay tila hilaw, no, tinawag ng iba yan na remorseless o walang remorse, at yung iba naman ay insincere daw, at least, no. At nais pa nila dyan, Pops J, wala man silang definite, no, na mga parusa na nais, no, pero marami kasi, Pops J, yung pwedeng pagpilian dyan. Pwedeng masuspend si Suntay ng ilang linggo, o kaya naman ay pwede rin ito na mag-community service, at yung iba naman ay kung maaari at susubukan daw nito na gawin yung mga responsibilidad at yung mga normal, no, na ginagawa ng kababaihan para nga raw maintindihan nito yung danas ng mga ito, no. Pero kanina, Pops J, ay sinamahan sina dating Gabriela Representative Liza Maza ng incumbent ng Gabriela Women's Party na si Sara Elago. At anila, Pops J, ang susunod na hakbang nito ay uupuan ng House Committee on Ethics and Privileges para pagbasehan at aralin kung may sapat nga bang basehan ang mga reklamo bago dalhin ito sa plenaryo at pagbotohan kung ano nga ba ang parusang ipapataw kay Suntay. Pops J. Arles, may reaksyon na ba si Congressman Suntay sa reklamong ito? Sa ngayon, Pops J, ay hindi pa natin nakukuha yung kanyang reaksyon, pero nandigan naman siya na imaginary lamang daw yung kanyang naging pahayag at walang mali siya ito, kung saan nga humingi din siya ng tawad sa aktres na si Ann Curtis kahapon at sa ilang mga interview na kanyang isinagawa ngayong araw. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.